Magandang araw, kami ay ang ikatlong pangkat na nagmula sa ikasampung baitang, seksyon ng Amazing at magbibigay kaalaman tungkol sa mabuting pamamahala. Ano nga ba ang mabuting pamamahala? Ang mabuting pamamahala ay binubuo ng dalawang mahalagang pag-aaral tungkol sa estado ng demokrasya sa bansa. Una na rito ay ang Democracy Index. Ito ay binubuo ng Economist Intelligence Unit kung saan pinag-aaralan nito ang estado ng demokrasya sa buong mundo. Ang index na ito ay batay sa 5 kategorya. A. Electoral process. Ito ay prosesong tumutukoy kung paano isinasagawa ang mga halalan, referendum, at kung paano tinutukoy ang mga resulta nito. B. Civil liberties. Ito ay payak na kalayaan ng isang tao. C. Functioning of government. D. Political participation, kung saan ito ay anumang voluntaryong aktibidad na isinasagawa upang maimpluwensyahan ang patakarang pampubliko. At E. Political culture. Dumako naman tayo sa estado ng Pilipinas. Ang estado ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang republikang federal na may sistemang pampolitika na batay sa demokrasya. Ang 2019 Democracy Index ay nagpapakita na bagaman mayroong malayang halalan at pagrespeto sa karapatan ng mamamayan, may mga hamon pa rin sa sistema ng pamahalaan. Ang flawed democracy na kategorya ay nagpapahiwatig na may mga limitasyon sa pagpapatupad ng mga prinsipyo ng demokrasya sa bansa, kabilang ang kakulangan sa transparency, pagkakapantay-pantay sa batas, at iba pang mga suliraning pampolitika. Subalit, patuloy ang pakikibaka ng mga mamamayan at mga institusyon upang mapabuti ang kalagayan ng demokrasya sa Pilipinas at labanan ang mga hamon na ito. Ang pangalawang pag-aaral naman tungkol sa estado ng demokrasya sa bansa ay ang Corruption Perceptions Index. Ang isang bansa ay maaaring makakuha ng marka na 0 o pinakatiwali hanggang 100 o pinakamalinis na pamahalaan. Sa kanilang ulat noong 2019, ang mga bansang Denmark at New Zealand ang may pinakamataas na markang nakuha na 87 na sinundan ng Finland 86, Singapore 85, Sweden 85, Switzerland 85. Ang bansang Somalia naman ang nakakuha ng pinakamababang marka na 9 out of 100. Ano ang political culture? Sa nasabing listahan noong taong 2019, karamihan sa mga bansa mula sa Asia-Pasipiko ay nakaranggo sa mababang pwesto. Karamihan sa kanila ay nakakuha ng average na pwestong 45 over 100. Ang Pilipinas naman ay nakakuha ng 34 over 100 at nasa ika-113 sa buong mundo. At dahil dito, masasabi natin na ang bansa ay nakakaranas ng higit na katiwalaan kumpara sa mga bansa na nakakuha ng mas mataas na pwesto. Sa isang pag-aaral ng Transparency International sa datos na nakuha, may 3 dahilan kung bakit nagkakaroon ng mababang marka ang karamihan sa bansang Asia-Pasipiko na gaya ng Pilipinas. A. Hindi pagiging accountable ng pamahalaan. Una ay ang hindi pagkakaroon ng pananagutan ng gobyerno pagdating sa kanilang nasasakupan o kawalan ng government accountability. Ang government accountability ay tumutukoy sa pagkakaroon ng tapat at ethical na responsibilidad ng mga opisyal ng pamahalaan pagdating sa mga obligasyon, desisyon at aksyon na nakakaapekto sa mamamayan, sa kawalan ng katapatan, katotohanan at katungkulan sa mga taong namamahala. Sa daang-daang mamamayan, maaaring umusbong ang katiwalian. B. Kawalan ng sistema ng pagtingin sa gawain ng mga pamahalaan. At C. Lumiliit ang espasyo para sa civil society. Ang civil society ay ang tawag sa mga organisasyon o asosasyon na naglilingkod para sa kakailanganin at karapatan ng mamamayan. Ngunit sila ay nakahiwalay sa sektor ng gobyerno at mga pribadong korporasyon. Kabilang narito ang mga nag-ooperate na non-government organizations. Sila ang nagsisilbing koneksyon pagdating sa bansa at sa bawat mamamayan. Dahil ang pagsali sa civil societies ay voluntaryo, nalalaman ng mga tao kung paano nga ba masusolusyonan ang problema ng kanilang kapwa mamamayan. Global Corruption Barometer. Ang Global Corruption Barometer ay isang survey na isinagawa ng organisasyon na Transparency International tungkol sa katiwalian sa kanilang bansa upang magkaroon ng ideya sa level ng korupsyon sa iba't ibang bansa. Nalaman dito kung ano ang pananaw ng world citizen sa paksa ng korupsyon.
Ayon sa kanilang ulat noong 2013, 19% ng mga respondent ang nagsabing lumala ng husto ang katiwalian sa Pilipinas. 12% ang nagsasabing lumawak ng kaunti ang katiwalian. 31% ang nagsabi na walang pinagbago sa katayuan ng katiwalian sa bansa. 35% ang nagsabing nabawasan ng kaunti at 2% naman ang nagsabing malaki ang ibinaba ng katiwalian. Sa kabila ng mga resultang ito, alam ng mga respondent na malaki ang kanilang papel na gagampanan para labanan ang katiwalian. Hindi natin maipagkakailang malaki ang problema ng ating bansa kung demokrasya ang pag-uusapan. Kaya naman, mahalagang kumilos ang mamamayan para tugunan ang mga isyu at suliraning ito. Nararapat na hingin ng mamamayan sa pamahalaan ang pagbabagong ating hinahangad. Ayon kay Koryakov at SIC 2003, ang participatory governance ay isang uri ng pansibikong pakikilahok na kung saan kapag ang ordinaryong tao ay nakipagtulungan sa gobyerno upang makaubuo ng ideya at solusyon sa mga problema sa ating komunidad. Mahalaga para sa lahat na maging kasangkot dito dahil kapag ang mga tao ay nagtutulungan o nakikipag-participate ay mas magiging matagumpay ang isang proyekto. Ang participatory governance ay magdudulot ng pagsasama-sama ng social capital o ang pagbuo ng tiwala sa pagitan ng pamahalaan, civil society at mga mamamayan na isang mahalagang elemento sa isang demokrasya at mabuting pamamahala. Mga halimbawa ng participatory governance: pangangalap at pagbabahagi ng impormasyon sa mamamayan. Maaari itong isagawa sa pamamagitan ng pagdalo sa mga public hearing at pagsasagawa ng mga survey. Pagsasama sa mga mamamayan sa konsultasyon tungkol sa mga isyong mahalaga para sa bayan. Dito ay hinihingi ng pamahalaan ang opinyon ng mamamayan sa napapanahong mga isyu at sa mga programa ipinatutupad nito. Ayon sa ilang eksperto, mas magiging aktibo ang paraan ng pakikilahok ng mga mamamayan kung sila ay kasama mismo sa pagbuo ng mga programa at paggawa ng mga desisyon ng pamahalaan. Sa paraang ito, hindi lamang hinihingi ng pamahalaan ang opinyon ng mamamayan, kundi ay magkatuwang nilang ginagawa ang mga programa nito. Ang lahat ng pakikilahok sa politika tulad ng pakikilahok sa halalan, pakikilahok sa civil society, at participatory government ay naglalayong magkaroon ng mahusay na pamamahala. Ano nga ba ang governance o pamamahala? Ang pamamahala ayon kay Gerardo Bulataw, pinuno ng Local Governance, Citizens and Network, ay ang resulta ng pakikipagtulungan ng mga ahensya at opisyal ng pamahalaan sa corporate sector, mga organisasyon ng lipunan at mga partidong politikal. Ang paggawa ng mga pulisya, pagpili ng mga opisyal, paglaan ng yaman at pagsasakatuparan ng mga hakbang ay maaaring magawa sa pamamagitan ng mahusay na pakikipagtulungan. Bagamat maraming bansa sa buong mundo ang naghahangad na magkaroon ng mahusay na pamamahala sa kanilang mga pamahalaan, hindi maikakailan ang konsepto ng good governance ay makasilimuot dahil sa iba't ibang kahulugan at interpretasyon nito sa bawat bansa. Ano nga ba ang World Bank? Ang World Bank ay isang panindigang institusyong pinansyal na nagpapautang sa mga paunlad na bansa o developing countries. Ang good governance ay isang paraan ng pagsasakatuparan ng may kakayang mga siwa sa economic at social sources ng bansa para sa kaunlaran nito. 1992 Report on Governance and Development. Ang interes nito tungkol sa governance ay ang paghangad nito na magkaroon ng sustainability o pagpapanatili ng proyektong pinansyal na tinutustusan ng World Bank. Mayroong 6 na dimensyon ng good governance na tinakda ang World Bank. Ito ay ang voice and accountability, government effectiveness, lack of regulatory burden, rule of law, independence of judiciary, at control of corruption. Ibinilang naman ng IDA o International Development Association, isang kasapi ng World Bank Group, ang good governance bilang isa sa 4 na salik na nakaapekto sa mabuting paggamit ng yaman o resources upang mabawasan ang bahagda ng poverty o kahirapan sa isang bansa. Kung ang bansang pauutangin ay may mahinang pamamahala o weak governance, maaaring itigil o hindi ito mapautang ng World Bank. Ang mga indikasyon sa pagtataya ng good governance
ay pananagutang pinansyal o financial accountability, transparency sa pagpapasya pagdating sa budget, regulatory at procurement processes, rule of law at partisipasyon ng civil society sa mga pinaplano at isasagawang estratehiyang pangkaunlaran. Binigyan din ng pagkakahulugan ng Office of the High Commissioner for Human Rights o OHCHR ang good governance. Ito ay sa proseso kung saan ang mga pampublikong institusyon ay naghahatid ng kapakanang pampubliko, nangangasiwa sa pag-aaring yaman ng publiko at tinitiyak na masosolusyonan ang mga karapatang pantao, maging malaya sa pang-abuso at korupsyon at may pagpapahalaga sa rule of law. Ang tunay na manifestasyon ng pagkakaroon ng good governance ay ang matugunan ang mga karapatang pantao sa lahat ng aspekto, maging sa sibil, kultural, ekonomiko, politikal at sosyal. Ayon sa United Nations Development Program o UNDP, may 8 katangian ng mabuting pamamahala. Una ay nakikilahok, B. Nakatuon sa pagkakasundo o consensus-oriented, pangatlo o C. ay yung may pananagutan, D. Transparent o tumutugon, E. Mabisa, effective and efficient, F. Pantay-pantay at nakapaloob, equitable and inclusive, G. Sumusunod sa pananaig ng batas. Sa pamamagitan nito, nasisigurong nababawasan ang katiwalian at nagbibigyang pansin ang boses ng mga nasalaylayan ng lipunan sa pagbuo ng mga mahahalagang desisyon. Number 1. Pakikilahok, partisipasyon. Ang pakikilahok ng mga lalaki at babae ay isang mahalagang pundasyon ng mabuting pamamahala. Lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataong mapakinggan sa pagbuo ng desisyon. Ikalawa, pananaig ng batas or rule of law. Ang pagpapatupad ng mga batas ay nararapat lamang na pantay-pantay. Walang mayaman at walang mahirap. Lalo't higit ang mga batas ukol sa karapatang pantao. Ikatlo, transparency. Ang transparency ay malayang nakaugat sa pagdaloy ng mga impormasyon. Ang mga proseso o hakbangin, institusyon at impormasyon ay nararapat lamang bukas sa kung sino man ang nais tumingin dito at naglalaman ng sapat na impormasyon upang maunawaan ang mga nilalaman nito. Dapat ay pagtugon o responsiveness. Ang mga institusyon at mga proseso ay dapat na nakatutugon sa mga pangangailangan ng tao sa loob ng isang takdang panahon. Panglima, nakatuon sa pagkakasundo, consensus-oriented. Ang mabuting pamamahala ay namamagitan sa magkakaibang mga interes upang makabuo ng isang desisyong makabubuti sa interes ng lahat ng grupo at kung maaari sa mga pulisya at hakbangin. Ika-6, katarungan at napapabilang or equity and inclusiveness. Lahat ng lalaki at babae ay dapat mabigyan ng pagkakataon na mapanatili o mapagbuti ang kanilang kagalingan. Ikapito, mabisa, effectiveness and efficiency. Ang mga hakbangin na proseso at institusyon ay nakabubuo ng resultang makatutugon sa mga pangangailangan ng tao gamit lamang ang matalinong paggamit sa limitadong yaman ng lipunan. Ay pananagutan o accountability. Ang lahat ng gumagawa ng desisyon ay may pananagutan sa publiko. Mga katangian ng good governance. Number 1. Kapanagutang politikal. Ang mga opisyal ng pamahalaan ay may pananagutan at maging ang pribadong sektor at mga organisasyon ng civil society ay nakakaapekto sa mamamayan. Pagdating sa mga pagpapasya sa pangkalatang interes ng isang pamayanan at ng bansa sa kabuuan. Naliwanagan ng malinaw na pag-unawa sa kanilang mga kasalukuyang responsibilidad. Ang mga pinuno ay nagtataglay ng otoridad at obligasyon na epektibong maisagawa ang kanilang mga nakatalagang tungkulin sa sitwasyong ito. Ang pagkakakilanlan ng mga may pananagutan sa komunidad ay madaling matukoy. Ikalawa, katapatan. Ito ay tumutukoy sa malayang daloy ng impormasyon sa lahat ng transaksyon, proseso, desisyon at ulat ng pamahalaan. Sa pagkakaroon ng transparency, binibigyan ng pagkakataon ang mamamayan na magkaroon ng kamalayan sa nagaganap sa pamahalaan at makalahok sa mga gawain nito. Binigyang diin ang kapanagutan at katapatan ng mga pampublikong opisyal ng pamahalaan sa Artikulo 11 ng Saligang Batas noong 1987. Na pinamagatang kapanagutan ng mga pinunong pambayan.
Ayon sa ika-11 artikulo, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987, ang pagtitiwala ng bayan ay angkin ng katungkulang pambayan. Ang mga pinuno at mga kawaning pambayan ay kinakailangang mamalaging nananagutan sa mga taong bayan, maglingkod sa kanila na may taglay ang pinakamataas na pakundangan, dangal, katapatan at kahusayan, manungkulan na taglay ang pagkamakabayan at katarungan at mamuhay ng may pagpapakumbaba. Hindi magiging posible ang pagkakaroon ng isang mabuting pamamahala kung walang kapanagutan at katapatan sa panig ng pamahalaan at mamamayang mulat sa mga gawain ng pamahalaan. Kaya naman mahalagang magsagawa ang mamamayan ng iba't ibang paraan ng politikal na pakikilahok gaya ng pagboto, pagsali sa civil society at pakikilahok sa participatory governance. Kung ang mamamayan ay laging nagikit-kit sa mga opisyal ng pamahalaan na magkaroon ng kapanagutan sa kanilang tungkulin at maging bukas sa pagpapatupad ng mga ito, malaki ang posibilidad na mabawasan kung hindi man tuluyang mawala ang mga suliranin ng pamahalaan tulad ng katiwalian. Maraming salamat sa inyong oras at pakikinig sa ating talakayan. Sana ay mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Muli, kami ang ikatlong pangkat. Maraming salamat.